Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat kabanata 3386, natakot akong baka wala ka ng tsansa pa. Masamang ngumiti, si Jameson, pagtapos ay inutusan niya ang dalawang lalaki sa labas ng pinto. Bantayan niyo siyang maigi, itatali natin siya kapag tumigil siya sa paglaban. Naglakad siya palabas ng pinto. Ikinuyom ni Daryl ang kanyang mga kamao at malakas sana siyang magmumura, pero naramdaman niya ang pag-epekto ng anesthetic at kumalat ang pagkaparalisado sa buong katawan niya. Nawala ang pandaman ni Daryl sa kanyang katawan bago dumilim ang paningin at nahimitay. Di nagtagal at gumising si Daryl pagkatapos niyang makoma sandali. Magulo pa rin ang isipan niya, pero nagulat siya nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nakatali siya at nakakulong sa karawahe ng bilangguan na gawa sa metal at dahan-daang pag-andar ng sasakyan. Mayroong grupo ng may mahigit 100 rider na naghatid sa wagon. Kumunat ang kanyang noo nang tingnan niya ang paligid. Mayroong bulubundukin sa bandang kaliwa at mayroong walang hanggang kawalan sa bandang kanan. Malinaw na wala na siya sa mga harang ng Day-Rise Principality. Totoo bang binigay sa akin ni Jameson ang 5 principalities? Napamura sa isip si Daryl. Hey, saan tayo pupunta? Tinanong niya ang rider na sundalo sa bakal na karawahe sa bilangguan. Oh, gising ka na, inabandona ka ng Day-Rise Principality, alam mo ba kung saan ka ipapadala? Kutsa ng rider na sundalo kay Daryl. Pagkatapos magsalita ay nagpatuloy ang Rider Army. Pagtapos mag-usap ng 5 principalities, ipapadala ka sa aming Golden Lion Principality para sa mga katanungan. Kalahating araw lang ang nakaraan nang ipadala ni Jameson si Daryl sa Storm City. Nag-usap ang mga kinatawan ng 5 principalities sa Storm City at nagdesisyon silang ibigay si Daryl sa Golden Lion Principality para sa huling paghuhukom. Naging sobrang hindi maganda ang ekspresyon ni Daryl pagtapos niyang marinig ang sagot nito. So, isang kriminal ang tingin nila sa akin. Malungkot, pinilit ngumiti ni Daryl at nagsalita, mga kapwa ko Rider Armies, hindi ako si Darren, niloko kayo ng Day-Rise Principality, bakit hindi ninyo ako pakawalan? Mabilis makakawala si Daryl sa karawahe ng presinto sa level na lakas na mayroon siya. Pero hindi pa tuluyang nawawala ang anesthesia sa kanyang katawan, ang tanging paraan niya lang para makawala ay ang lokohin ng ibang rider na sundalo. Hindi siya si Darren, napaatras ang rider na sundalo noong umpisa. Pero tumawa ito, ha, walang kabuluhan ang pangloloko mong ito sa akin, kinumpirma ni Master Teddy sa Storm City na ikaw si Darren. Nawalan ng pag-asa si Daryl nang marinig niya ang sagot, natawa ang rider na sundalo nang mapansin niya ang ekspresyon ng mukha ni Daryl, babalik ka sa Capital City kasama namin at makikilala ang aming reyna, basta't sabihin ninyo sa amin ang katotohanan tungkol sa inyong relasyon sa Peking Goddess of Light, may tsansang bigyan niya kayo ng mababaw na sistensya, reyna. Nagulat si Daryl. Babae ang pinuno ng Golden Lion Principality, wala siyang ideya na tanging ang Golden Lion Principality lang ang pinamumunuan ng reyna sa 6 na principality sa Roland Continent, ang reyna ang tanging pinuno sa nakalipas na ilang libong taon. Biglang sumigaw ang rider na sundalo sa harap habang nag-iisip si Daryl, dinulot nito ang mabilis na paghingo ng karawahe, tigil. Hindi sumakto ang reflex ni Daryl at nauntog siya sa bakal na kulungan ng karawahe ng bilangguan dahil hindi maayos ang kanyang pagkakaupo. Tiniis niya ang sakit pero bigo at malungkot pa rin siya. Anong nangyayari? Bakit tayo biglang hihinto? Sinubukan niyang tingnan ang sitwasyon sa kanyang harapan at nagulat siya sa kanyang nakita. Sa hindi kalayuan, 100 katao ang tahimik na nakatayo sa gitna ng kalsada. Bawat isa ay may hawak na malaking espada habang nakatikip ang kanilang mga mukha. Malakas ang bawat isa sa mga ito. Katunayan, nasa Saint Honor level ang karamihan sa mga ito. Kabanata 3387, nagmadaling pumunta sa harap ang kapitan ng Rider Army na namuno sa pagtahid sa karawahe ng bilangguan, sinigawan niya ang mga nakamaskarang lalaki, napakatapang niyo, anong karapatan ninyo para harangan ang daanan ng Royal Guards? Umalis na kayo sa daanan ngayon din, kundi ay may kahihinatnan kayo. Mga Royal Guards ng Golden Lion Principality ang Rider Armies, mayroon silang kakaibang katayuan at malayang makakalabas-pasok sa palasyo.
Nang sandaling yun, nilabas ng ibang riders armies ang kanilang mga espada at seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Hindi mapigil ang suminghal ang lalaking nakaitim na namuno sa grupo. Nandito kami para nakawan kayong lahat, mga gwardya ng Maharlika, kilos, mga kapatid. Sumunod ang 100 katao na nakaitim at nilabas ang kanilang Saint Energy at sumugod sa rider armies. Sa isang kisap mata ay matinding naglaban ang magkabilang panig. Gulat na gulat si Daryl. Anong nangyayari? Nakita kong ninakaw ng mga tao ang mamahaling gamit pero hindi pa ako nakakita ng ninakawan ng karuwahe ng bilangguan. Hindi ko alam kung sino ang mga nakaitim na tao. Wala sila rito para iligtas ako. Hindi ba? Naisip ni Daryl habang nakatuon ang kanyang atensyon sa digmaan. Hindi lamang makapangyarihan ang mga lalaking nakamaskara, pero nagtulungan din sila at naintindihan ang isa't isa. Sa isang kisap mata, natamba sa sahig ang mga rider na sundalo, bang bang bang. Di nagtagal at nawala ang abilidad sa paglalaban ng rider armies at nahimatay. Nang sandaling yun, tinanggal ng pinuno ng mga nakamaskarang lalaki ang sarili nitong maskara at mabilis na lumapit sa karuwahe ng bilangguan. Huminga ng malalim si Daryl, pinakalma niya ang sarili. Sa parehong sandali, hindi mabilang nakaisipan ang pumasok sa kanyang pag-iisip. Nandito ba sila para iligtas ako? O, di kaya inutusan sila ni Jameson na tapusin ako? Hey! Huwag kang mag-alala, hindi ka namin sasaktan pero kailangan mong aipangako na makikipagtulungan ka. Kundi ay ikaw ang mauunang mapatay. Malamig na sambit ng lalaki kay Daryl, mukha silang matapang nang takutin nila si Daryl. Si Dwayne Murphy ang lalaking kumausap sa kanya, ang pinuno ng pinakamalaking grupo ng mga bandido sa Golden Lion Principality, makipagtulungan sa kanya. Naguluhan si Daryl pero tumango pa rin siya at nagsalita, "Okay, naiintindihan ko." Isang araw na ang nakalipas at hindi sineryoso ni Daryl ang mga taong yun pero maaalis na ang anesthesia kaya kailangan niyang mag-adjust. Nang nangako si Daryl ay hindi nagsayang ng oras si Dwayne at inutusan ang kanyang mga tauhan na palibutan ito. Bilis, isuot ninyo ang damit ng mga rider armies, nauubusan na tayo ng oras. Mabilis na tinanggal ng mga nakamaskarang lalaki ang mga damit ng rider armies at sinuot ang mga ito. Nagulat dito si Daryl pero nahulaan din niya ang ginagawa ng mga ito. Mukhang nagbihis na parang gwardya ng Maharlika ang mga nakamaskarang lalaki para makarating sa palasyo. Bakit nila ito ginagawa? Pagtataka nito. Makalipas ang ilang minuto, nagpalit ng damit ang kanilang pangkat at nagsimula silang ihatid ang karuwahe ng bilangguan patungong kabisera ng lungsod ng Golden Lion Principality. Habang nasa daanan, hindi makapagsalita sa sabik si Dwayne at ang mga tao nito habang nag-uusap at tumatawa, "Boss, magandang ideya ang pagpapanggap bilang mga gwardya ng Maharlika. Pero malaki pa rin ang palasyo, magagawa pa rin ba nating mahanap ang kalahating volume ng Holy Jade Scripture?" Pahayag ng isa sa mga tauhan ni Dwayne habang nakangiti. Nag-alala rin ang lahat ng nasa kanilang paligid, pero tiwala sa sarili si Dwayne. "Bakit kayo nag-alala? Makakahanap tayo ng paraan para makita ang Reyna kapag nakarating tayo sa palasyo. Mahahanap na natin kung nasaan ang Holy Jade Scripture kapag nahuli natin ang Reyna." Kalmado nitong sambit at tiwala sa sarili siyang nagsalita. Kabanata 3388. Inatake ni Dwayne at ng kanyang mga tauhan ang mga gwardya ng Maharlika para makapasok sa palasyo para hanapin ang Holy Jade Scripture. 3 araw lang ang nakakaraan nang makatanggap ng balita si Dwayne na nasa palasyo sa Golden Lion Principality ang kalahati ng nawawalang libro ng Holy Jade Scripture ng Temple of Light. Ayon sa alamat, mayroong sikreto sa Holy Jade Scripture at kung sino man ang nakakaalam ng sikreto sa loob nito ay makukuha ang anumang naisin niya. Alam niya ang tungkol dito at tinawag niya ang kanyang mga tauhan para pag-usapan kung paano makakapasok sa palasyo. Kalahating buwan lang ang nakakaraan nang malaman niyang in-escort ng mga gwardya ng Maharlika ang isang bilanggo papuntang palasyo, napagdesisyonan niyang harangin ang karuwahe ng bilangguan sa kalagitnaan kasama ang kanyang mga tauhan. Ano, hindi kaya iyon ang kalahating parte ng nawawalang Holy Jade Scripture ng Temple of Light sa Golden Lion Principality? Nagulat si Daryl nang marinig niya ang pag-uusap ni Dwayne kasama ang mga tauhan nito. Mas lalo siyang nasabik, habang nasa Temple of Light, binasa ni Daryl ang unang bahagi ng Holy Jade Scripture, ipinasa ni Master Franklin ang mga nilalaman nito at naitala ang pangalawang bahagi para lisanin ang mundo. Kapag nahanap niya ang pangalawang bahagi ng Holy Jade Scripture at si Mia Oyeng ay magagawa na niyang makaalis.
Paglipas ng ilang oras na paglalakbay, sa wakas at nakarating sina Dwayne at ang iba pa na naghatid kay Daryl sa kabisera ng lungsod ng Golden Lion Principality, nang sandaling iyon ay madilim na. Hindi sila pinigilan ng mga gwardya ng palasyo dahil nakasuot ng Rider Army armor si Dwayne at ang mga kasama nito at mayroon din silang mga token, hindi maipaliwanag ang pagkasabik ng mga ito. Sumulyap ang isa sa kanila kay Daryl at nagsalita, "Paano naman ang lalaking ito, boss? Buong paglalakbay siyang nakinig sa ating mga plano, maghanap kayo ng lugar na maaari siyang patayin, huwag hayaang may makahanap sa kanya." Walang pag-alangang sambit ni Dwayne. Bilang pinuno ng pinakamalaking grupo ng mga bandido sa Golden Lion Principality, lumapit at ambisyoso si Dwayne, isa lamang kriminal si Daryl na walang halaga sa kanya. Kumabog sa gulat at galit ang puso ni Daryl, malupit ang grupo ng mga taong ito, pinapatay nila ang sinumang gustuhin nila. "Huwag mo akong patayin, boss, hindi ba't hinahanap ninyo ang Reyna? Alam ko kung nasaan ang kanyang kwarto, dadalhin kita roon kung ipapangako ninyong hindi nyo ako papatayin," nagmamadaling pahayag nito. Katunayan ay walang ideya si Daryl kung nasaan ang kwarto ng Reyna, sinabi niya lang yun para magkaroon siya ng mas mahabang oras. Nagpalitan ng tingin ni Dwayne at ang mga kasama nito nang marinig nila ang sinabi ni Daryl at nakita ang kakaibang kinang sa kanilang mga mata. Pinigilan niya ang kanyang pagkasabik, tiningnan ni Dwayne si Daryl at nagsalita, "Alam mo ba talaga kung nasaan ang kwarto ng Reyna? Kung alam ng lalaking ito kung nasaan ang kwarto ay maaari niya tayong mailigtas sa maraming problema," naisip nito. "Alam ko kung nasaan, nahuli ako dahil pumunta ako sa kwarto ng Reyna kagabi." Tumanggaw si Daryl, mukha itong seryoso pero sikreto siyang nakangiti, "Gumagawa-gawa lamang ako ng kwento pero pinaniniwalaan nila." Sobrang saya ni Dwayne at tinapak ang balikat ni Daryl, "Magaling, kung ganoon ay kailangan mo kaming dalhin sa kwarto ng Reyna mamaya. Makukuha mo ang iyong gantimpala kapag naging matagumpay ang ating plano." Pagtapos ay nag-utos siya na tanggalin ang cade ng bakal sa mga kamay at ani pa ni Daryl. Mahaba ang naging buntong hininga ni Daryl pagkatanggal sa mga ito, "Malaya na ako," medyo ngumiti si Daryl. Pagtapos ay nagsimula siyang pamunuan si Dwayne at ang mga kasama nito papuntang palasyo, naka-uniforme ng Rider Army si Dwayne at ang mga kasama nito kaya hindi na nag-abala ang mga gwardya sa palasyo na tanungin sila. Nakakita si Daryl ng kwarto sa di kalayuan matapos ang 10 minutong paglalakad. Nasa taas ang kwarto ng Reyna, sambit nito, sumenya si Dwayne gamit ang kanyang kamay, "Mga kapatid, pumasok kayo at dakpin ng Reyna." Si Dwayne ang unang nagmadaling pumasok sa kwarto pagtapos nitong mag-utos, sinundan siya ng 2 niyang mga tauhan. "Hahaha, grupo ng mga walang alam," naisip ni Daryl at kaagad siyang tumalikod para tumakbo palayo. Nang makapasok si Dwayne at ang iba pa sa kwarto, nakita nila ang altar ng pari sa loob at walang bakas ng Reyna. Malinaw na para sa mga pari ang kwartong yun. "What, boss? Wala rito ang Reyna," sambit ng mga kasama ni Dwayne. "Niloko ako ng batang iyon," sagot ni Dwayne. Kabanata 3389, mabilis na pinamunuan ni Dwayne ang kanyang mga tauhan palabas ng kwarto pero hindi makita sa paligid si Daryl nang lumabas na sila. Boom! Dumilim ang mukha ni Dwayne at dumilim ang kanyang mukha nang sampile niya ang batong estatwa sa mga gate ng palasyo. "Anong karapatan ng batang ito para magsinungaling sa akin? Pagpipirasuhin ko siya kapag nahuli ko siya." Biglang lumapit ang grupo ng mga gwardya at nakita si Dwayne at ang iba pa na nakatayo sa entrada ng hall ng pari. Mabilis silang sumimangot, "Anong ginagawa niyo rito? Hindi niyo ba alam na bawal kayong pumasok sa priest hall? Bakit hindi mukhang pamilyar ang mga Rider Armies na ito? Mukha silang impostor." Di nagtagal at nadiskubre ng mga nagpatrolyang gwardya na may mali at mabilis silang lumapit sa eksena habang sumisigaw. "Nabunyag ang aming mga pagkatao," naisip ni Dwayne. Wala silang oras para makatakas nang mapansin nilang papalapit ang mga gwardya, kailangan nilang kagatin ang bala at lumaban. Biglang kumalat sa paligid ang tunog ng paglaban, samantala, narinig ni Daryl ang mga tunog ng paglalaban mula sa priest hall matapos niyang sandaling tumakbo, maraming patrol guards ang mabilis na pumunta sa direksyong iyon. Paniguradong binunyag ng grupo ng mga walang alam na ito ang kanilang mga sarili, kalmadong ngumiti si Daryl. Ginamit niya ang dilim para lumabas sa palasyo, nagdesisyon siyang maghintay hanggang sa tuluyang mawala ang anesthesia sa kanyang katawan bago niya ipagpatuloy ang pag-iikot sa palasyo. Nagtaka si Daryl matapos niyang maglakad saglit,
Malaki ang palasyo at napunta sa maze si Daryl dahil madilim at hindi niya makita ang daan papuntang Palace Gate kahit anong lakad niya. Makukulong din ba ako rito? Napaisip siya. Pagtapos ay may nakita siyang kwarto at nakabukas pa ang ilaw dito. Dahan-dahan siyang lumapit habang mahina ang mga pagyapak ng kanyang mga paa. Di bale na, hahanap na lang ng mga kasambahay at magtatanong ng direksyon, naisip niya. Nagulat si Daryl pagkapasok niya sa kwarto at nakita kung anong nasa loob nito. Huminga siya ng malalim, napaka-elegante at nakakamangha ang dekorasyon ng kwarto, gawa rin sa ivory ang higaan. Hindi ito maaaring nagkataon lamang, hindi ba? Ito ba ang kwarto ng Reyna? Huminga siya ng malalim at nagliwanag ang kanyang loob. Nagulat siya nang makita niya ang maganda at sexy na babae na may mahaba at golden na buhok, mayroon itong maamong mukha. Nakaupo siya sa higang gawa sa ivory, nakasuot siya ng nightgown na kulay malabnaw na ginto at maganda ang hugis ng kanyang katawan, katabi niya ang dalawang nagagandahang kasambahay habang tahimik na naghihintay ang mga ito. Matapos niyang maramdaman ang malakas at nakakatakot na aura ng babae, napagtanto ni Daryl na ang babaeng ito ang reyna ng Golden Lion Principality, pinanood niya ito sa loob ng mahigit 10 segundo bago siya bumalik sa wisyo at tinapak ang sarili. Paano ako aalis sa palasyo sa gitna ng kaguluhan? Bakit ako nandito at pinapanood ang reyna? Naisip niya nang aalis na siya, nang sandaling yun, mas lumakas ang ingay sa labas. Anong nangyayari riyan? Bahagyang kumunat ang noo ng reyna at lumingon siya sa dalawang kasambahay. Tingnan ninyo ang nangyayari sa labas. Opo, sabay sagot ng dalawang kasambahay at mabilis silang naglakad palabas ng kwarto. Walang oras si Daryl para mag-isip, mabilis siyang nagtago sa haligi para hindi makita ng dalawang kasambahay. Kabanata 3390, pagkaalis ng mga kasambahay, lumapit ang grupo ng mga nagpatrolyang gwardya sa kwarto para magbantay. Nakapasok sa palasyo ang isang assassin, protektahan ng reyna, nawala ng pag-asa, ngayon ay hindi na rin ako makakalabas. Biglang tumayo ang reyna, naglakad palapit sa pinto at nagtanong, anong problema, my lady? Nakapasok sa palasyo ang grupo ng impostor ng Rider Armies, pagbibigay balita ng gwardya sa labas ng pinto. Sumimangot ang reyna, kailangan natin silang mahuli, huwag silang hahayaang lumayo, masusunod, kamahalan. Ang kinukwestiyon ng reyna ang mga gwardya ay pumasok si Daryl sa kwarto at nagtago sa likod ng ivory na higaan. Mayroong mga gwardya sa labas ng kwarto at alam niyang hindi siya makakaalis sa lalong madaling panahon. Mainam na magtago siya sa kwarto ng reyna para obserbahan ang pagbabago ng sitwasyon. Pagtapos ay bumalik ang reyna para umupo sa kanyang higaan, samantala, hinangaan ni Daryl ang reyna sa malapitan nang makita niya ito sa uwang ng ivory bed, hindi niya mapigil ang mamangha. Hindi ko inakalang mayroong napakagandang reyna sa Roland Continent, naisip niya, protektahan ang reyna at hulihin ang mga assassin, may biglang sumigaw mula sa labas habang sikretong hinangaan ni Daryl ang reyna. Pagtapos ay dali-daling pumasok ang isang lalaking nakasuot ng golden armor, Vernon, kumunat ang noo ng reyna nang makita niya ang bisita, mukhang hindi siya masaya, anong ginagawa mo rito? Tinawag na Vernon ang lalaki at isa itong baron, kaya pangalawa lamang sa reyna ang katayuan nito, makapangyarihan siya, kamakailan lang ay bumubuo siya ng sariling network at impluwensya ng pasikreto, Nanga. Sa mga nakalipas na araw ay sinubukan ng reyna na isipin kung paano maaalis si Vernon, iyon ang dahilan kung bakit wala siya sa mood makita ito. Kalmado at may kontrol sa sarili si Vernon kahit na naramdaman niya ang negatibong emosyon ng reyna. My lady, narinig kong pumasok ang mga assassin sa palasyo kaya nagmadali akong pumunta rito para protektahan ka, sambit nito habang umaarte, mahaba ang naging buntong hininga, ng reyna at malamig itong nagsalita. Nariyan ang mga assassin. Hulihin mo silang lahat kung totoong matapat ka sa akin, isa pa, kwarto ko ito, hindi ka maaaring pumunta nang hindi ka tinatawag, subalit tila hindi narinig ni Vernon ang babae at nanatili siyang nakatayo habang nakangiti at hindi nagsasalita. Mas lalong nagalit ang reyna rito, narinig mo ba ang sinabi ko, Vernon? Hindi sumagot si Vernon, sa halip ay pumalakpak ito, clump, 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 kaagad na pumasok ang isang dosenang katao mula sa labas at pumalibot sa reyna. Galit na galit ang reyna, sumigaw ito, anong ginagawa mo, Vernon? Wala kang respeto, magre-rebelde ka ba? Nasorpresa naman ang nakatagong si Daryl, sa ilalim ng ivory na higaan. Napakatapang ni Vernon, kumikilos siya salungat sa kagustuhan ng reyna, oo,
Magre-rebelde ako ngayong araw, sa bagay, handa ka nang alisin ako. Kumilos ako kaysa manatiling nakaupo at maghintay sa kamatayan, proud na sambit ni Vernon habang nakangiti. Sumulyap siya sa labas at nagpatuloy, hindi ko ito plinanong gawin ngayong araw, pero ginawa ng mga asasin na yun ang perpektong oras na ito para sa akin, ngayong nasa kanila na ang atensyon ng mga gwardya sa Priest Hall, wala nang pupunta rito, mga tauhan ko ang lahat ng gwardya sa iyong kwarto, mas mabuting isuko mo sa akin ang iyong posisyon kung nag-iisip ka, kundi ay hindi mo ako masisisi sa pagiging malupit. Ano, mga tauhan niya ang lahat ng gwardya sa labas, naisip ni Daryl.